Nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Shoutout sa inyo na maraming kausap ngayong araw na to. Ano ba? Ano ba yan? Yung mga usapan yan? Pagkakitaan ba yan? Damay nyo kami. Oh, correct. Kasi kung pagkakitaan, parang gusto ko makipag-usap. Totoo, no? Parang gusto ko na lang makipag-usap. Ganon. Yung maraming kachismisan ngayon. Yung may kausap sa telepono. Totoo. Aligaga. Parang daming connection sa buhay. Sama nyo naman kami kung pagkakakitaan yan. Pero kung halimbawa, dagdag chismis lang, merong sisiraang ibang tao. Dead man na lang po kami. Kasi alam mo, at this point, kapag medyo kalahatian na tayo ng lifetime natin, dapat papakabait na talaga. Yan. Unti-unti na tayong gumawa ng kabutihan. Yes. Tama yun, pasasaan papunta rin tayong lahat dun sa alabok. Kaya medyo magdagdag tayo ng mga digtas boys sa langit. So kung pagkakitaan, go, isama mo kami sa mga usapan na yan. Pero kung may sisiraan lang na ibang tao, may chichismisin, merong hahamakin, diba? Kayo na lang. Kayo na lang. Kasi kung ayaw magdagdag ng ligtas points sa langit, bahala kayo. Diba? Bahala kayo dyan. Pero may mga ganun tao talaga, no? Yung pagkagising sa umaga, lalabas agad ng bahay. Tapos ang dami nilang kinakausap sa labas. Yung mga ganun. Mga marites, no? Madaming ganun eh. Yung maraming, parang may pakialam sila sa buhay. Lahat, buhay na may buhay. Parang totoo ganun. Yun. At hindi naman natin sila masisisi kung yung nagbibigay sa kanila ng enerhiya. Di ba? May ganun eh. Parang may nakuha akong chismis, lumalakas ako. May ganun, di ba? Na parang, yung buhay na buhay sila dahil sa chismis, no? Lumalakas sila kapag may chismis. Kaya pag may bagong splok, talagang mas nabubuhayan ng dugo. Meron talaga mga ganun. Meron namang iba, umaga pa lang, nagtatrabaho na agad. Yes. Iniisip na kagad, paano ba ako kikita ng pera? Saan ba ako? Ano bang mga lakad ko today para kumita ng pera? Di ba? May mga ganun. Kanya-kanya po tayo. Ang importantacious po, lahat po tayo gumising. Yes. Di ba? Naitawid natin ng isang hating gabi. Nagising tayo, pwede talagang hindi na tayo nagising. Marami tayong kakilalang ganyan, natulog lang. Hindi na nagising, pero nagising pa tayo today. So God is not done with us today. Yes, ayan. May purpose pa tayo ngayong araw na ito. Correct. At sana yung kadahilanan naman, dahilan na na maganda. Tama. Hindi yung ang purpose ko today, maninira ako ng kapwa. Mambabash ako ng artista. O kaya, mga hamak ako ng kapwa-tao, ganyan. O kaya magka-crab mentality ako. Ay, nako. Diba? Pwede naman ikaw, basta alam mo na. May mga subtraction ng ligtas points sa langit na magaganap. May dagdag points ka sa ilalim ng lupa. Ayun na nga. Yan. Alin ba ang subtract at add natin dyan, diba? Pag-isipan po natin. Ganon. Kaya ako nararamdaman mo, medyo umiinit laging pakiramdam mo. Parang init-init kahit Pebrero kahit na, malamig ng panahon. Naninervyos kami. Naninervyos kami for you. Charot. Bumubulong-bulong na sa iyong impyerno. So, wag mo hahayaan, 'di ba? Kasi gusto ni God lahat tayo mapunta sa kanya. Ganun, 'di ba? Kaya ngayong araw na ito, pakabait, magpasalamat. Tayo po ay gumising. May dahilan pa ang araw na ito. Alam niyo po mga kabisyo, ang morbid mang isipin, pero lagi ko isa to sa mga iniisip ko lagi or minamantra ko eh. What if ito na yung huling tambalan? Oh, 'di ba? Wala namang kasiguruhan na magtatambalan pa tayo bukas. Correct, totoo. Wala nga mo kasiguruhan kung abutin natin yung 9 a.m. na tambalan. Nakaka-nervous. pero kasi kapag ganun ka kasi mag-isip na what if last na day in my work, 'di ba? O kaya last day ko to with my kids. 'Di ba? Kapag kahit negative siyang isipin, pero kapag iniisip mo na what if last ko na to? Parang yung pelikula na 'di ba, na Rewind. If only, yung mga pelikulang 'yan na what if ito na lang talaga yung bibigyan ako ng isa pang araw, isa na lang na araw, 'di ba? Hindi ba't i-enjoy ko siya. Yes. Hindi ba't kung trabaho, kakaririn ko siya, huli ko na to eh. Dito itotodo ko na. Kung lagi tayo nag-iisip ng ganun, feeling ko mas ma-enjoy natin yung buhay. Diba? Living in the present. Cherish every moment, seize the day. Sa truth.
Di ba walang kasiguruhan na mapapakinggan nyo pa kami ng alas 9? Oo, alas 8. Oo, malay or natin. Hanggang 10 a.m. Hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? So habang ang routine mo, kasama mo ang tambalan ng umaga, enjoyin mo. Kasi baka mamaya isang araw magulat ka asan sila. Di ba? Yan ang katotohanan. Di ba? Di totoo yun. Minsan, sometimes we take things for granted di ba? At malalaman natin ang value ng isang bagay, o ang value ng isang sitwasyon. Correct. Kapag ka when nawala. it's gone. Di ba? Parang, di ba, paano mo i-appreciate yung trabaho na meron ka ngayon? Imaginein mo ang isang araw na wala kang trabaho. Imagine mo lang, ang hirap isipin, pero imagine mo isang araw, mawawala tong trabahong ito sa akin. Or isang araw tatanggalin ako. Diba? Hindi ba't mas ma-appreciate mo yung meron ka na trabaho? Kasi nga, pwede nga talaga tong mawala. Diba? Alam mo, nagmamature ka na. Ay, naku, partner. Sana ang isip ko lang nagmamature. Ayoko talaga mag-mature yung face ko. Sa kabisi ng buhay ko, partner, isiningit ko pa yung Exilis na treatment kahapon. Sa mukha ko. Maraming salamat. Nagmamature ka na. Hindi kasi ayoko nga mag-mature yung pes. So sabi ko, naku, Dok, ang dami It's a sign of maturity. Oo, naalin. Nagpapabatak. Dalahan na yun kung ano mang maturity yan. Sa bagay. Ganun naman. Sa bagay, hindi naman yung pagbatak-batak part yung mga skin tightening, ganyan, reducing wrinkles. Hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka mature. At hindi mo naman gagawin yan kung 20 ka. Na batak ka pa naturally, di ba? Yan. So anyways, thank you very much, Kinibay Aesthetics. Pagbatak po na aking mukha. Thank you very much. May bago akong treatment. In fairness, hindi masyadong halata. Hindi ka masyadong halatang nasaktan. Ay, hindi, wala. Wala, alam mo, painless. ang mga treatment ngayon non-invasive na Okay, diba? good, Hindi na siya katulad nung araw na parang masasaktan ka muna bago ka gumanda, diba? Anyways, ganyan. So kung halimbawa isipin mo na huling araw ko na to sa trabaho, huling araw ko na to mapapakinggan yung tambalan, 'di ba? Hindi ba't i-enjoy mo siya? 'Di ba? Mas i-cherish mo yung yung bawat salita, yung bawat 'di ba? Yung ganon. And it's totoo yun, it's a sign of maturity. At pag sinabihan ka ng ganong ng ibang tao, alam mo nagmamature ka na, magpasalamat ka. Correct. Kasi merong nakikitang improvement sa buhay. May wisdom sa iyo. Totoo yun mentally in terms of your parang seeing things in life. Diba yung perspective mo nababago, nagle-level up yun pag sinabing nagmamature ka na. Correct. Diba? Ako nga, sabi ko sa buhay kong to, partner, parang nakakalungkot pag alam mong kunyari yung mga asom na mahal mo sa buhay, tags namatay sila, o yung mga alaga mo, kung sino man close to your heart. Masakit yun syempre, pero parang nandun na yung isip ko na hindi bali magkikita rin naman tayo sa bandang huli. At na-excite ako at some point Excited ka? Huwag ka naman mag-excite! Maturity ba tawag to? Sabihin mo nga sa akin. Hindi ko sure. Pero it is maturity. Kasi parang iniisip mo na, it's not the end of it. May eternal life pa afterwards, ganyan. Na parang may konting percentage in my mind na parang okay lang, magkikita pa rin tayo in the end. Na parang, at na-excite ako sa time na yon. Okay. Dapat malinaw yung excited ka, ha? Kasi minsan, baka mali yung rinig ng universe partner. Diba? Uy, excited siya, kunin na natin. Huwag po ganun, hindi ba? Lilinawin ko po, lilinawin. Erase. Kaya nag-react ako agad. Anong excite ang pinagsasabi mo? Kaya pala ganito yung usapan nila sa tambalan kahapon. Huli na pala. Diba? Malay mo naman, huli na pala. Pero hindi mo alam kung anong klaseng huli na pala. Tagalinawin natin. Hindi pa namin huli. Sabi ko nga, konting percentage lang. Yan. Pag sinabi ko na, Lord, na 100%, then that's the time. Pero we can never say that. Yes. Diba? Hindi naman natin alam Kaya nga, dahil hindi natin alam kung kailan ang tegi boom boom ng ating life, diba? I-enjoy na lang ang bawat araw na meron tayo kasi tomorrow is never assured. Yes. What we have is today, 'di ba? Kaya mabuhay yung mga walang insurance. Damay na naman. Sabi kayo lang dalawa nag-uusap, dinadamay niyo kung sino-sino. Insurance companies left the group. Hindi, pero of course, okay pa din yung ma-insurance. Oo naman. 'Di ba? Kasi at least kung dinadagdagan ka ng bawat araw, 'di ba? Assured ka pa rin ng magandang future, 'di ba? Yes. Pero ang katotohanan talaga, tomorrow is never assured. May mga ibang mga tao kahapon na okay sila pagdating nung tanghali, may pilay kasi paano nadulas. 'Di ba? Walang assurance, may mga ganyang klase mga plot twist sa life natin. Basta i-appreciate natin kung ano yung meron tayo sa ngayon, 'di ba? Kasi we'll never know, isang araw baka maalis na siya.
'Diba? Totoo Isang yun. araw baka tanggalin sa atin. At least at least nasabi mo sa sarili mo, I've lived to the fullest, or kinarir ko itong ginagawa ko, 'di ba? Or kinarir ko itong taong to. Parang Yeah. ganon, So diba? today, let's enjoy life. Diba? Oo. Cherish every moment. Tsaka huwag mawawala ng pag-asa, kabisyo. 'Di ba minsan may mga feeling tayo na ano na ako, 40, 48 na ako, 52, hanggang dito na lang yung life ko, or ito na lang yung pwede kong gawin, ganyan. Hindi pwede pa. Madami pang mga possibilities, basta hindi lang po tayo titigil, 'di ba? Ano lang tayo, go lang ng go. Totoo Laban lang yun. ng laban. Nabubuhay ka pa eh. So ibig sabihin, meron ka pang laban. Medyo may edad ka na nga lang, pero pero may laban ka diba, pa rin. may tinatawag na batang may laban, ikaw matandang may Oo, laban. di ba? At least may laban. Ay, importante naman dito, lumalaban, di ba? Lahat naman tayo lumalaban sa hamon sa buhay. Alam mo, partner, nung Totoo. papunta ako dito ng office, may regular kaming rutang dinadaanan, di ba? So, dun sa regular na ruta na dinadaanan namin, biglang merong di ba, alam mo naman tayo dito sa Pilipinas, hindi naman lahat afford na kapag ka namatay, nasa funeral homes. Kadalasan, madami tayo nakikita, nasa gilid lang ng kalsada. Kahapon, wala naman sa gilid ng kalsada yun eh. Pero kanina, nakita ko dun sa dinadaanan namin, may kabaong dun sa gilid. So yun yung parang paalala sa akin na, pwedeng okay pa ako today, pero tomorrow hindi eh. Malay mo, nasa gilid na rin ng kalye bukas. Diba? Alam mo, hindi naman wala makakapagsabi, hindi naman po sa nananakot, diba? At sana hindi naman ito ay premonition. Kaya pala buong segment ng tambalan, ganun yung topic nila, no? Ganun pala, premonition pala. Pangitain na pala yun. Oo. Kaya pala nakaputi si Nicole. Parang nagliliwanag siya nung araw na yun. Meron siya kakaibang glow. Ibang glow pala. Yung parang may aparisyon gano'n. May gano'n. Parang may ibang aura, di ba? Hindi, pero yun yung nakapagpa-remind sa akin nung dunaanan ko. Kahapon wala namang patay dun eh. Nagmamature ka na talaga. Pero today, dating mga pogi lang yung nakikita mo eh. Pero ngayon, may mga nakikita na akong ganyan. I'm so proud of myself. I'm so proud of you, Nicole Ayala. Ganon. Hindi, pero totoo, di ba? Kahapon wala yun eh. Oh. Tapos ngayon meron. Di ba? Tapos na-realize ko lang talaga, it all boils down to this, no? Parang at the end of it all, kahit ano yung tindi ng bakbakan natin, lahat tayo mamamatay din. Totoo di ba? yun. Na kahit na pala gaano katindi yung pagbabakbak mo sa pagyaman o pagbabakbak mo sa ng balakubak, di ba? Parang pangit kasi yung word ko na bakbak, makapagbakbaka, di ba? Kahit anong pakikipagbakbaka mo pala sa buhay, in the end, dun lang din tayo pupunta sa isang kahon. Di ba? Na sa alabok ka rin babagsak. Oo, dun din ng bagsak. Uuurin ka rin pagdating ng panahon. Oo, kahit gaano ka kabongga, dadating din panahon, uuurin ka. Tapos, sometimes masyado tayong nag-iisip tungkol sa sasabihin ng ibang tao, yung ganyan na nakakalimutan na natin yung pag-enjoy ng buhay natin. Meron ako nabasa na isang article. Meron daw isang athlete. Sobrang kinilala talaga siya ng school nila. And he takes pride dun sa fact na yung picture niya tsaka yung mga trophies niya nandoon sa school nila na talagang for so many years tinitingala na lahat ng mga estudyante na dumadaan. So siya, he takes pride in it. At totoo naman, dapat maging proud ka dun, di ba? Achievement talaga yon. Pero isang araw, biglang minail sa kanya yung picture niya tsaka yung trophy niya. At nakalagay lang doon na natagpuan yung trophy na yon at yung picture na yon sa gilid ng school kasi yung school nag-renovate. So parang ang real story, sad, sad story, no? ang sad, 'di ba? Na parang Oo. you make so much effort to make a name for yourself o kaya talagang karirin ko na ng todo-todo, which is good kasi yun naman ang gusto ni God eh. Gusto naman ni Lord na kung ano yung binigay sa atin na regalo, 'di ba? Kung ano yung gift sa atin, ikakaririn natin. Pero ang katotohanan at dapat gawin natin 'yon. Hindi pwedeng binigyan ka na regalo tapos hindi mo kakaririn. Pero ang katotohanan talaga doon, in the end of it all, makakalimutan din siya. Totoo 'Di ba? yan. Makakalimutan din Ikaw siya. nga, walang kasiguruhan pag namatay ka, maaalala ka pa ng apo mo eh. Hindi, totoo. Wala siyang paki sa'yo. Correct. Totoo. Hindi, kunyari partner. Binigyan mo ng magandang buhay yung anak mo para magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga apo mo. Yes, pero walang kasiguruhan na makikilala ka pa nila. Oo, na maalala nila na Oo. yung lola ko nagpakahirap, binuwis ang buhay, Oo. las-las na yung lalamunan kada dakdak para magkaroon tayo ng generational wealth. Para may maipamana kahit papano. Pero anong assurance na makikilala ka ng apo mo? Busy sila sa mga jowa nila. Oo, may kanya-kanya na silang life. Ganun. Mamimension ka nila once in the blue moon. Oo. O kaya mga tipong mga retreat, 'di ba? Yung mga ganun, maalala kapag recollection, 'di ba? Mga ganun ba? Pag inaalala yung mga nakaraan, 'di ba? O kaya kapag ang assignment ay tungkol sa family tree, 'di ba? Doon ka lang maaalala. Okay, November 1. Oo, tama. Oo. Kung maalala
ka pa, 'di ba? Pero everyday, I don't think we're so, not 'di ba? sure. So anong point? Anong point ng usapan namin? Eh di, kayo kanya-kanya pong reflection yan. Hindi ako, ang mentality ko dyan, life is all about finding happiness. Life is being happy. Diba? Wag mong masyadong karin, wag ka masyadong makipagbakbakan. Oo. Kung ang kapalit naman nito ay kalungkutan, Yan. diba? O nasa-sacrifice ang iyong kasiyahan. Ayaw naman natin ng ganun. Just find your happy triggers, that's it. Correct. And today is all we have. Yes. Tomorrow is never assured. What if tomorrow never comes, diba? If tomorrow never comes. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Hindi, totoo talaga yung partner, yung kahapon wala namang kabaong doon, tapos ngayon may kabaong, 'di ba? Yung gano'n, yung tapos yun nga, parang minsan napapagod tayo sa pakikipagbakbakan sa buhay, pero in the end doon tayo mapupunta eh. Correct. Tsaka lagi may sinasabi nating trade-off, nakikipagbakbakan ka pero dami mo palang oras na nasasayang, na nasasacrifice yung emosyon mo, yung mental health mo dahil sa pakikipagbakbakan. Wala din namang masama kung in the end ma-achieve mo yung goal mo. Oo. Diba? Kasi competition ay ipag-compete ka eh, 'di ba? Napaka-competitive mo. Wala namang masama doon kung in the end ma-achieve mo yung gusto mo. Pero may mga little things in life pala na parang, 'di ba? Hindi naman ako nakipagbakbakan eh. Living a simple life, for example. Di ba? Masaya naman pala ng ganito eh. Hindi ako nakipagbakbakan, hindi ako nakipagsabayan sa kung kani-kanino mga mayayaman at kung sino mga magagaling. Nasa simpleng buhay ako, kumakain ako with my family and di ba, I'm living a simple life. Masaya yun at the end of the day. Correct. Pero syempre partner, hindi naman natin din isasabihin, baka naman yung mga ipagbakbakan, masaya din sila doon. Very good din naman if you find joy in it. Happiness and joy in it, very good. Dapat you find joy and happiness na sa pakikipagbakbakan na. Kasi kung yung dahilan ng kalungkutan mo ay doon sa pakikipagbakbakan mo, medyo mag-isip-isip din tayo sa... Dapat maano mo ibang bakbakan dapat maging happy ka. Totoo yun. Basta kung na-enjoy mo naman yung ginagawa mo. Diba? Kung masaya ka na nakikipag-compete, if you're happy being competitive, then go for it. Pero kung alam mo sa sarili mo na nagsasacrifice ang iyong emosyon, diba? Nagsasuffer ang mental health, huwag itigil mo na. Oo, correct. Hanap ka ng ibang paraan kung saan ka makakahanap ng kasiyahan. Diba sabi ko nga sa iyo, meron akong kakilala. Alam ko sa buhay niya, talagang pag nakakausap mo nga, parang wala siyang pangarap sa buhay. Okay. Nag-e-enjoy lang siya sa bawat araw na meron siya. Wala siyang pera. Hindi siya after the money. Pero makita mo, every weekend, sabi ko, nakakapagbakasyon ka. Samantalang ako na may trabaho, hindi nga ako makapagbakasyon. Ipaplano mo pa ng maayos. Tapos makita mo siya, yung mga lugar na hindi napupuntahan ng kung sino-sino man, nakakit ng magandang bundok. Pag nakita yung mga pictures niya doon, na parang, talaga nakakit ka dyan, saka kumuha ng pera. Wala, connection lang, kaibigan, nag-enjoy siya ng gano'n. Sabi ko, nakaka-inggit ka in a way. Kasi may mga taong talagang very competitive na parang gusto nilang magkaroon ng maayos na buhay pero parang kulang pa rin, parang hindi pa rin masaya. At saka laging hindi sapat. Oo. Totoo naman 'yon, 'di ba? Money is never enough. So correct. Laging kulang. Oo. Ito na makita mo nag-e-enjoy lang siya. Alam ko lumabas ka ang dala mong pera 200 piso lang. Pero ang layo ng narating mo at ang ganda ng napuntahan mo. Tama. Diba? So may mga ganun tao. Gusto niya simple lang. Wala masyadong malaking goal kasi for him gusto niya lang mag-enjoy at that moment. I-enjoy yung araw na yon. Sabi ko, hindi ko naman masabing alam mo wala kang patutunguhan. Hindi eh. Kasi kung babalikan lahat, kung kokolektahin mo lahat ng mga pictures niya, mas marami pala siyang magagandang pictures at magagandang kwento para sa'yo. Dun sa diba? Sa bagay, alam mo partner, ang masasabi lang din natin dyan, iba-iba din talaga yung tao eh. Iba-iba ng perspective. Iba-iba ng POV eh. Ganun. Basta ang importante, be happy. Yun lang. Kasi again, know your happy triggers. Hindi natin alam kung ano ang, there's no assurance of tomorrow talaga. Yes. Wala. There's not even an assurance of later eh.
Totoo. Yun talaga yung Totoo. kaya all we have is, 'di ba sabi nga all we have is today, pero sa totoo lang all we have is now. Correct. Ito lang, Oo. ito na yun, kung ano man yung meron. Walang kasiguruhan na paglabas mo sa kinalalagyan mo ngayon, mahulog ka sa hagdan. Totoo. Mauntog ka, Uy, mabago kasi ka at hindi ako, ka na magising. As somebody na laging na laging nadudulas tsaka nadadapa. Oo. Yun talaga yung lagi ko realization every time na pwedeng isang araw baguhin niya yung life mo, yung routine mo kasi nadulas ka at yung dulas mo hindi maganda. Hindi masaya. Mabagok ka na lang, di ba? Ayun naman natin mangyari, pero pag-iisipin mo rin kasi, oo nga, no? Yung mapapa-agree ka na lang na, ay, oo nga, no? Ganun Dapat pala pala. ini-enjoy ko na. True. Kasi kung ano yung meron ka ngayon, yan yung meron ka ngayon. Correct. Malalaman mo yung halaga ng meron ka ngayon kapag lumipas na yan. Kapag nawala na yan. Partner, batiin lang natin ang happy Happy birthday! si Marnie Mandid Neones. Ayan, Marnie Mandid Neones na best friend, BFF ni George Baladitan. Happy birthday, Marnie! Enjoy your special day. Wala daw tayong audio sa live. Wala ba? Ang dami naming sinabi. Wala kaming audio. Totoo ba? Wala kaming audio? Check natin. Meron. Oh, niloloko mo Niloloko naman nyo kami. Ang dami namin sinabi. Sinajoke mo daw kami EJ Marcelo. Oh, meron Oh. Pero sabi nila wala po sa YouTube. Sa YouTube? Wala ba sa YouTube? Tanong din namin pabalik. Hindi ko alam. Kaya ba 73 lang yung nanonood? Ba't busy kayo? 73 lang yung nanonood. FB Live meron. Sa YouTube wala. Okay. Yung YouTube na to. Anong meron? Bakit 73 lang yung nanonood? Sa akin 800. Ay? Totoo ba? Nanonood din pala kayo sa YouTube. Okay. Ang galing naman na trace nyo agad. O nahanap nyo agad pala. Madaming mga excited partners sa Sama-sama Tayo Pilipino. That's today. Yes. Mangyayari yan ngayong araw na ito. Makita nyo, ang dami naming kulay, di ba? Daming magagandang kulay. Sana ganyan lagi, no, makulay ang buhay. Oo, ang saya ng colors dito. Ayan, yung mga colors na yan. Daming pailaw. Magkano kaya ang kuryente natin mismo? Sabi mo nga, sana hindi naalisin ganyan nila para masaya, parang laging party-party. Laging parang laging fiesta. Laging fiesta dito Kasi alam mo naman, every network and milestone. May milestone kineme kami today. Oo nga. Magkakaalaman na mamaya. Si-share namin sa inyo, huwag kayong mag-alala. Yes. Mga siguro mga 2 years later. Yeah. 2 years after. Ang tagal. Late na. Sama-sama tayo Pilipino. May bonggang sabi nga nila pasabog. Diba? Ang Manila Broadcasting Company. And that's gonna happen today. Yes. Ang revelation ay mangyayari today. Dami pa nanonood sa atin. 826 viewers. Totoo ba? Oo. FB Live. Teka, batiin. Iba ba? Saan ba ako nakatutok? Ibang stasyon pala eh. Batiin natin ang happy birthday partner. Sino partner? Si Apple Dozocar. Happy Tama birthday, ba? Apple. Apple Dozocar. Magandang umaga sa iyo at maligayang kaarawan. Baka naman mag-paspaghetti ka pa sa tambalan. Kaya naman, nagka-crave pa naman tayo ng spaghetti today na maraming cheese at sauce. Yan. Siya, love radio listener pero sumali siya sa sa Singer on the Air ng Yes FM. Nice. Ganun lang, tawid-tawid lang. Oo. Enjoy your special day, Apple, ha? Have a great day, Apple. Salamat. Ayun, nagbalik na sa 792. Kanina talaga 73. Ano nangyari? Yan. Sabi ni Red Bernardino, kanya-kanya ng perspective ang tao sa buhay. May mga traveler, may kontento na kung anong normal life tulad ng nanay ko. Ganun talaga. Pag-greet naman ang cousin-in-law ko ng happy birthday si Jeanette Habok. Jeanette, happy birthday! Happy birthday, Jeanette!
Ingat ka daw palagi. Sabi ni Red Bernardino. Si Red Bernardino, parehas ni Bernard Larejas na everyday, ang daming pinapabate. Parang ang daming nila laging kausap. Alam mo yung ganun? Mongga. Good morning, Tambalan. Shoutout naman po. Avid listener niyo po ako since 2005. Hanggang ngayon na may 4 na anak na po ako. 20 years old eldest, 4 years old yung youngest. Ngayon 40 years old na ako. Si LJ Q. Bobotiok. Ayan, salamat. Veronica Lalina, happy vibes lang watching from Baguio City. Phil May, breakfast daw tayo, sabi niya. Patanong ba yun or ano? Oo nga, invitation. Oo. Adelina Echanes, good morning sa 832 na watching you us all live. Oh, bongga. Janet Bolo, watching from Sagrada Baao, Camarines Sur, province of Bicol. Marayna Aldaw. Mariah C. Abulencia, good morning po, Tambalan. Napa-shoutout naman ang aking family, Abulencia family. Good morning. Shoutout. Hello din kay Julieto Navarrete. Watching din sa Pigkawayan, Cotabato. Since I've been in Pasita, Laguna, now we're here na sa Mindanao. Si Phil May. Bakit wala daw tayo sa Naga? Babalik pa ba kayo sa Naga? Dapat nasa Naga pa kami hanggang February 14. Huwag niyo naman pong agahan. Ang bilis naman. Huwag niyo pong agahan. Bakit naman inagahan agad? Excited na talagang i-let go kami, ha? Di wow. Ay, nako. Hanggang kaloka. Feb 14 pa. Sabi ni Luis Bernal, Miss Nicole, ang ganda po ng t-shirt ninyo. Ay, syempre, ito po ay galing sa vegan. Ang mga nandito po ay gawa sa mga pira-piraso o tira-tirang tela na hinabi ng mga Ilocano. Ayan. Hinabi. Luisito Arboleda, pa-shoutout naman dito sa SRG. Ang SRG Boys ng New Zealand. Thank Uy. you. John Kyle Harlega, good morning. What? Tambalanisa from Hong Kong. Si Julieta Velasco, ewan ko nabati na natin. Since year 2000. Wow, kahit di pa ako gumagraduate noon ng college. Tambalanisa ka na agad. Mary Grace Herrera, yan, good morning daw. At shoutout sa soon to open na Pink Paradise Milk Tea. Uy, wow. Diyan sa San Pablo City. Baka naman. Pa-milk tea ka naman. Pa-Pink Paradise ka naman. Pink Paradise. Sabi ni Kyoko, napakalalim naman ng hinabi, Miss Nicole. Di ba hobby? Hinabi. Oh, hinabi. Di ba pag mahilig kang mag-swimming, magbasa, di ba hobby yun? It's a hobby. Victoria Tikman, good morning Tambalan. Payat na payat ka sa suot mo, Miss Nicole. Grabe naman sa payat na payat. Parang hindi na kumakain. Pero thank you. Salamat. Sabi ni Joji Balinton, congrats po sa inyo kung sino man o anumang pagbabago yan. Lordson Hernandez is watching from Korea. Anyang sayo. Yan. Okay, Docs. O siya. Exit. Okay ka na ba, partner? Mamaya ulit. Kwento mamaya na ulit. See you later. Bye-bye.